Alam mo yung naiyak ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya iniwasan ko umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakan ako tapos wala ka namang ginagawang masama. Lahat na ng diskriminasyon na sa akin na alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko. Ito Diwata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Ang ganda. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, mayroong pang cash, mayroong sombrero. Ayan, mabait mga customer ko, mga gwapo pa. Mamaya, mapakita. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini Mart ko, mga bumibili lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko. Datinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige boss, salamat. Kami, nagkakabit kami ng mga waistline, waterline, at saka yung mga PVC na kulay orange. Mga tubo. Tubo po. Ako yun. Napagaan ba ang trabaho mo nung sumali ka na dito sa Miss Q&A? Ah, yes. Dati kasi naghalo ako ng simento. Oh. Pero nung Tapos? sumali ako sa Q&A, ayun, tigakabit na ako ng tubo. Medyo gumaan. Ayun na talaga siya. Minsan nakikita ko na lang naka-upload na sa Facebook, sa YouTube, at saka sa TikTok. So ang saya kasi simula nung na-vlog to, marami na akong marami nang nagpa-picture sa akin. Feeling ko to rin artista na din ako. At saka dumami yung friend ko. Kung dati 3 lang friend ko, ngayon 5 na. Ayaw ko yung isa ko maglilip na group at siya. Yun na nga, siguro ako na ba si Ann Curtis or si Art Evangelista, hindi lang ako sure. Saring lang. Hi, ako po si Diwata, 42 years old, ang may-ari po ng Diwata Paris Overload dito sa Pasay. Ang tinagtinda ko po ay Paris na may kasamang lechon kawali at saka sitchorong bulaklak. Tapos meron din akong beef Paris at saka meron din akong mami kung gusto nyo, kung hindi naman kayo kumakain ng lechon kawali, meron naman tayong ibang option. Meron din akong tinda ng mga ulam, ganyan, mga pritong isda, paksiw na bangos, mga ganyan. Yung lechon kawali ko na overload kung tawagin namin na may mix na bulaklak for only 70 pesos. Pero pag gusto mo naman ng only rice, may kasamang isang soft drinks, only sabaw, 100 pesos lang. At ayun po talagang binabalik-balikan ng maraming tao dito. Ang address po natin dito ay Jokno Boulevard, Pasay City. Pagkalampas lang po ng tulay, malapit lang po sa Mall of Asia. Maganda pa ang view kasi malapit tayo sa Manila Bay. Ayan, yung side Manila Bay. Tapos kumbaga parang nandito tayo sa lugar ng tourist spot talaga dito sa Pasay. Parang paraiso talaga. Ayun nga, ang mga customer natin iba't iba, may mga dayo, may mga riders, mga grabs, tapos basta iba-ibang klase ng ng hanap buhay nila. Mayroon man nag-opisina, hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, basta bigla na lang bumubulusok dito sa tindahan ko. Sinasadya kasi meron akong nakausap na Tagaytay pagaling, mayroon naman Antipolo pa, mayroon naman Quezon City. Meron din naman taga Pasay, pero mas karamihan yata mga dayo ang pupunta dito. Oo nga, kadalasan kasi ng customer ko dito may mga sasakyan. Pag hindi motor, ayan, may mga kotse sila. Oo, halo-halo na. Lahat naman ng klase ng tao siguro nandito na. Hindi ko naman maitanong kung anong klaseng tao sila. Basta pag kumain dito, in-entertain natin ng maayos. 100 pesos, yun naman talaga siguro. Kaya marami ang customer kasi dahil sa mura ng paninda ko at saka okay naman po yung lasa. Hindi naman siya pangit at saka affordable talaga. Kung nagbabudget ka lang, so dito nang hinahanap mo kasi sa 100 pesos mo may soft drinks ka na, sold ka pa kasi 100 pesos lang naka-underize ka pa. So siguro.
Yun nga, may kumain dito na taga GME. Juancho Trevino yung nagpunta rito. Hindi pa napalabas pero parang nagtiping kami dito noong nakaraan. Pero hindi ako sure kung kailan ipapalabas. Hindi ko pala naitanong. Parang sure daw yata ni Kuya Kim yung kaya lang hindi ko pa nakita kung napalabas na. Masaya kasi di ba si Diwata pinunta ng artista para itiping, para mag-shoot kami. Isang malaking karangalan yan para sa akin na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong title. Parang alam mo ba daw? Alam mo ba kung anong title? Ay, dapat alam mo. Alam nyo rin ba? Matagal na ako dito sa lugar na to kasi dati sa ilalim na ako ng tulay dito din sa lugar na to sa unahan. Nung hindi pa ako nagtitinda ng ganito, hindi pa ako nagpapares. Tapos hanggang sa nagtinda na ako, dito pa rin ako. Hanggang ngayon. Ayun, dati naman talaga wala akong idea dito. Mayroon akong friend. Kasi ang tinda ko lang dati, mga sigarilyo, soft drinks, mga merienda. Mayroon akong friend na magaling magluto. Ang ginawa ko lang dati, nung kumikita ang tindahan ko, nag-ipon ako at bumili ng gamit. Tapos yung friend ko, tinulungan ako. Siya ang nagluluto, nagkantin kami, tapos nagparis. Kumbaga parang doon ko yan natutunan sa kanya lahat. Hanggang ngayon, wala na yung friend ko. So ako na nagpatuloy. Ganun po yung story. Wala na siya. Namatay na yung friend ko nung nakaraang taon pa. Kaya yun, parang namana ko to sa kanya lahat. Yung natutunan ko doon sa kanya, ginawa hanggang ngayon, pinagpatuloy ko na hanggang sa marunong na ako. So ito na ngayon, naging diwata para sa Overload na siya at kilala na din sa madlang people. Isa yan kasi sa mga style ko, yung talagang sa akin kasi, kahit na konti lang yung tubuin ko, basta consistent yung customers ko at saka ang saya ng pakiramdam kapag nakikita kong satisfied sila. Alam mo ba yung aalis sila, kumain sila na nakangiti dahil satisfied sila sa serbisyo ko. Ang sarap ng feelings. Doon pa lang masaya na ako kahit na konti lang yung kita ko, basta tuloy lang ang laban. Ganun po isa yan sa mga style ko. Kung bakit siguro pinupuntahan ako at dinadayo ako ng maraming customers. Ayan, kasi siguro ang number one na karanasan ko sa buhay na parang ang hirap balikan. Kasi dumating sa point talaga na sa ilalim ako ng tulay nakatira. Siguro naman napanood nyo ako before sa viral na balita. Ayun yung mga time na down ako. Kaigan sa Pasay City, agaw eksena sa presinto ang isang diwata. Tila isang modelo na rumampa sa presinto, si Deo Balbuena alias Diwata. Alam mo yung time na wala kang makain, tapos yung source of income yun yung nangangalakal ka. Alam mo ba yun? Naiyak ako. Alam ko. Alam mo yung naiyak ako pero ayaw ko sanang umiyak kasi ang pangit ko sa camera kaya niwasan kong umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangangalakal ako tapos wala ka namang ginagawang masama. Lahat na ng diskriminasyon na sa akin na alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko. Tapos kalakal lang naman yung hinahanap natin para mabuhay ako. Tapos lahat ng taong diskriminasyon sa iyo, lahat na lalaiting ka, parang hirap. Parang kung maaari sana, ayaw ko na sana kang ibalik yun. Yun yung mga
Yan yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nakakaiyak. Pause ako, sorry. Yan yung mga moment na ang hirap ibalik. Kaya ngayon talagang binabalik ko rin sa customer ko kung anong bigay ni Lord sa akin na biyaya para naman maging masaya lahat. So yun, laban lang. Hindi po ako nahihiya kung ano man po yung mga nakaraan ko kasi nakaraan na yan eh. At saka nangyari yan sa buhay mo, yun yung totoo, yun ang realidad. Bakit ka mahihiya? Kasi hindi akong tao yung magpapanggap ka na wala ka naman, magayaman-yamanan ka, or yung realidad ng buhay hindi mo kayang harapin, na mahirap ka naman, pipilitin mo maging mayaman. So walang naman dapat na ikaya yun kasi yun ang katotohanan ng buhay natin. Hindi ako nahihiya. Ang importante dyan, wala kang ginagawang masama at hindi ka na may merwisyo. Lumalabang ka ng patas. So yun, parehas lang na buhay, tuloy lang ang laban. Huwag kayong susuko. So hanggang ngayon, linabang ko lang yung buhay, tuloy-tuloy lang. So ito, binigyan ako ni God ng magandang pangkabuhayan. Ito ngayon, Paris ko ngayon, na Diwata Paris Overload. Mabait lang talaga si Lord. Pag magtiwala ka lang sa Kanya, kahit anong unos pa sa buhay mo, talagang kung hindi ka talaga bumitaw sa Kanya, tutulungan at tutulungan Kanya. Experience ko talaga yan sa buong buhay ko. So, kapit lang talaga. Tiwala lang kay Lord. Hindi Kanya pababayaan. Umukay yung buhay ko ngayon dahil sa kasipagan ko kumpara sa dati. Alam mo yung feelings na masaya na parang hirap i-explain, pero ang saya-saya ng feelings kung mga ganyang tao ngayon. Nagpapapicture, hinahanap ako. Diba, nakita ako picture, tapos umaalis na, ako lang pala sadya, ang saya. Ang saya ng pakiramdam na dati hindi ako kumikita ng pirang hirap, pero ngayon parang naranasan ko naman na nabibili ko lahat ng gusto ko. Alam mo yun, yung matagal na panahon hindi ka nakatulong sa family mo, ngayon nakakatulong ka na, lalo sa mother ko. Breadwinner ako, so yun ang sarap ng feelings. Ayan, normal naman talaga na nakakapagod. Sa lahat naman ng trabaho nakakapagod. Pero kailangan talaga hindi tayo susuko. Kailangan talaga ituloy lang natin. Kasi kung susuko tayo, wala tayong mapapala. Ang kailangan lang gawin natin, talagang sipagan lang natin ng siguro triple na sipag. Kasi kung hindi ka magsisipag, hindi mo maibili lahat ng gusto mo. Ako sa pagpaparis, 1 year na siguro. 1 year na mahigit. Oo, pero sa lahat ng diwata, ako lang may hitsura dito sa amin. So yun lang. Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan talaga. Dito ako gumanda, kaya ito ang pinagpatuloy ko. Actually, marami na ako nasubukang tinda, pero dito talaga ako gumanda sa tinda na ito, kaya Paris ang pinili ko. Simula kasi nung nagtinda ako, talagang hanggang ngayon, pag dumadaan talaga ako dyan sa Quiapo chart, talagang pinagdadasal ko talaga na sana yung blessings at saka sana hindi ako pabayaan ni Lord. Para
marami pa akong taong matulungan. At saka siyempre family ko, sa mga taong umaasa sa tindahan ko kasi may mga kasama din ako dito na umaasa sa sahod nila, may mga pamilya, may mga anak. So nabubuhay kami dito, pinagdarasal ko yung kay God na sana tuloy-tuloy ang buhay na ganyan. Wala yan sa kasarian ng pagpaparis, basta ang importante lang talaga, madiskarte ka, mapamamaraan, oo, at saka masipag ka. Kasi ako, tinamo sa kasipagan ko, kung dati nasa ilalim ako ng tulay, I'm proud to say na sabihin sa inyong lahat na nakabili ako ng sasakyan, may bahay ako, dahil sa kasipagan ko, magbubunga naman lahat ng yan. Sana maranasan nyo din yan. Inspiring kasi talaga ang kwento niya. Akalain nyo dati sa ilalim ng tulay ng... Kasi may time talaga, kung hindi man para sa'yo ngayon, darating yung panahon kung para sa'yo, para sa'yo. Kagaya sa akin, di ba, from pangangalakal hanggang sa business owner, ilalim ng tulay nakatira, ngayon may bahay na ako, may sasakyan pa. Di ba, para sa akin yung panahon, kaya masasabi ko talaga na panahon lang tayo. Ang pinaka-importante lang dito, maging madiskarte ka. Ngayon, tignan nyo naman, dahil hindi siya sumuko sa buhay at lalong nagsumikap, may-ari na siya ngayon ng pinakasikat at pinakamalaking parisan na napunta. At kailangan mo rin din mag-ipon, mag-invest, mag-savings pag kumikita ka. Hindi yung puro luho na lang, para at least, ano man ang mangyari, may mapapala ka, may mauhugot ka. Malaking bagay din talaga yung masipag ka. Kasi ganun ginawa ko eh. Siguro ang swerte, naniniwala talaga ako na dumarating na lang yun sa tao. Basta huwag ka lang susuko. Sipagan mo lang, galingan mo lang yung diskarte sa buhay. Iiyak na yan! Iiyak natin ang kahon. Iiyak na yan! Mama, deserve mo yan, Diwata! Diwata, para sa'yo talaga yan! Para sa'yo yan, deserve mo yan! 100%! Oh my God! Pasensya ka na. Basta po ipalisan ako. Ano nangyari sa'yo? Pinundap ako kagabi pag alis niyo po. Nawa yung pera ko. Tapos ang mayroon yung gusto, pinalis na rin ako kasi wala lang pambayad sa upang sa kanila. Ayan, sa lahat po ng gustong pumunta, ang location po natin dito sa Quezon City ay malapit lang tayo sa Visayas Avenue. Nasa likod lang tayo ng New Era University ba to? Yung ito school to eh. Tapos ang eksaktong lugar natin, yung street natin ay Morning Star Street, Sunbelt Subdivision, 118 Quezon City, Metro Manila. So ito po ang location natin. Malapit lang po ito sa Visayas. Tapos likod lang ng New Era University. Madali lang po pagsulit. Tapos makikita mo naman sa labas, makikita ko signage doon na nakalagay yung logo ko na Diwata Paris Overload. So madali lang siya matutunan.